Nakahanda ang contemporary Amperix technology. UKTL. Na maglunsad ng baterya na tatagal ng 16 na taon o 2 milyong kilometro. Sinabi ni Chairman Zheng Yuchun sa isang panayam sa punong tanggapan ng kumpanya sa Ningde, Southeast China. Ang pagpapalawig sa panahong ito ay nakikita bilang isang mahalagang Akbang pasulong sa evolution ng mga baterya para sa mga dekuryenteng sasakyan. Bawasan nito ang gastos sa pagmamayari ng isang dekuryenteng sasakyan at lilikha ng mga paborableng kondisyon para sa proseso ng pagbubura ng mga sasakyang pinapagana ng gasolina upang maging mga dekuryenteng sasakyan. Para sa kadahilanang iyon, ipinanganak ang teknolohiya ng baterya na may kapasidad na 2 milyong kilometro At handa na itong tumakbo sa mga dekuryenteng sasakyan sa pamamagitan ng isang opisyal na anunsyo mula sa 22 taong gulang na si Zheng. Kung may nag-order. handa kaming tuparin ito. Kaya gaano kahusay ang modelo ng baterya na ito? At bakit ito pinakaangkop para sa produksyon ng dekuryenteng sasakyan? Tingnan natin ng maigi ang namumukod tanging bentahe ng bagong bateryang ito. Bago tayo magsimula, Mangyaring ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa at Iring ang kampana upang hindi mo mawala ng anuman sa aming mga kapanapanabik na video sa hinaharap. ngayon pasukin natin ito. Ang bagong 2 milyong kilometrong baterya na ito ay kilala rin bilang isang bagong baterya na may self-healing at mas mahabang buhay na teknolohiya. Ang core ng self-healing at mahabang buhay na teknolohiya ng baterya ng CATL ay ang pabagalin ng rate ng pagkasira ng kapasidad. Na nangangahulugan ng pagkontrol sa rate ng aktibong paggamit ng lithium. Ang pagbaba ng kapasidad ay nauugnay sa positibo. Negativo. At electrolyte. Sa totoo lang, ang buhay ng serbisyo nito ay maaaring umabot ng 16 na taon o 2 milyong kilometro. Ito na ngayon ang pinakamagandang baterya para sa mga dekuryenteng sasakyan dahil ang buhay nito ay 4. 14 beses na mas mahaba kaysa sa buhay ng baterya ng Tesla Model 3. Ayon sa tweet ni Elon Musk. Ang Tesla Model 3 na baterya ay dapat tumagal sa pagitan ng 300,000 milya 300,000 milya o 460 Jesus. 2 kilometro. Dahil ang mababang lithium consumption anode ng CATL ay ginagamit sa bateryang ito, Na maaring mabawasan ng husto ang pagkonsumo ng aktibong nilalaman ng lithium sa panahon ng pagpapatakbo ng cell habang pinapabuti din ang surface at structural stability ng anode material. Napakahalaga nito para matugunan ang ultra-long life performance criteria. Gumawa din ng self-dormant passivation interface. posibleng gumamit ng FIC coating technology sa mga cathode para mapababa ang aktibidad ng mga Lithium ions sa panahon ng pag-iimbak at muling maisaaktibo ang mga ion kapag ginamit ang baterya. Sa panahon ng pag-ikot at pag-imbak, Ang mga side reaction ng cathode ay maaring mabawasan ng husto. kaya Paano umabot ang bateryang ito sa kapasidad na 2 milyong kilometro? binabawasan ng bagong bateryang ito ang pag-asa ng tao sa enerhiyang kemikal gamit ang makabagong Revolusyonaryong teknolohiya ng baterya at napagtanto ang ibinahaging pananaw ng pandaigdigang napapanatiling pag-unlad. Una. Ito ay isang high energy density na teknolohiya na may 330 watt-hours bawat kilo. na 2 beses kaysa sa pinakamataas na density ng enerhiya ng anumang teknolohiya ng baterya ngayon. Lithium cobalt na mga baterya sa 150 watt-hours lamang bawat kilo. Kahit na ang unang henerasyon ng mga baterya ng sodium ion ay maaari lamang umabot ng 160 watt-hours bawat kilo, Na ginagawang 2. 6 beses na mas mababa kaysa sa teknolohiyang ito ng baterya. May mga partikular na teknolohiya na ginamit upang makakuha ng napakahusay na density ng kuryente. halimbawa, Ang teknolohiyang breakthrough CTP na may lubos na pinagsama-samang disenyo ng Istruktura ay lubos na nagpalakas sa volumetric na kahusayan sa paggamit ng battery pack Na tumaas mula 55% para sa unang henerasyong CTP na baterya hanggang 72% para sa ikatlong henerasyon. Isinasama ng teknolohiyang cell-to-chassis ang cell ng baterya sa katawan ng sasakyan. Chassis. electric drive, Thermal management. At iba't ibang high and low voltage control modules na nagpapalawak ng driving range sa mahigit 1,000 kilometro. Pinapabuti din nito ang pamamahagi ng kuryente at binabawasan ang paggamit sa mas mababa sa 12 kilowatt-hours bawat 100 kilometro. Higit pa rito, Ang paggamit ng high nickel at high voltage na teknolohiya ay pinagsama-sama sa paggawa ng napakahusay na bateryang ito. Panghuli, Tinatawag din itong super fast charging technology na may kakayahang mag-charge na umabot sa 0 hanggang 80% na kapasidad sa loob ng 5 minuto. dati. Maraming mga mamimili ang tutol sa paglipat mula sa gasolina tungo sa mga dekuryenteng sasakyan dahil sa pangamba na ang mahabang panahon ng pagsingil ay makagambala sa kanilang paglalakbay.
Ang napakabilis na teknolohiya sa pag-charge na ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang oras para mapuno ang tangke ng gas ng isang truck na 15 minuto. Nakakatipid din ito ng 15 minuto kumpara sa mga baterya ng sodium. Na nagcha-charge ng hanggang 20 minuto sa bawat oras. Susunod, kailan darating ang bagong bateryang ito sa Model 3 ng Tesla? Ang na-refresh na Tesla Model 3 rear-wheel drive ay magtatampok ng mga cell ng baterya ng M3P ng CATL sa isang 66 kWh pack. Ang karagdagan na ito ay maaring tumaas ng malaki sa saklaw dahil sa bateryang ito lamang. Kumalat ang mga alingaw-ngaw sa China na plano ni Tesla na gamitin ang mga M3P na Baterya ng CATL para sa binagong rear-wheel drive na Model 3 sa ilalim ng Project Highland. Tiniyak ng CATL na ang mga selula ng M3P ay naiiba sa paraan na ang bakal ay pinayaman ng halo ng mga materyales na kinabibilangan ng magnesium, Zinc at aluminyo. posibleng sabihin na ang Tesla at CATL ay may magandang nakatakdang relasyon. Mayroon silang mahabang kasaysayan ng pakikipagtulungan. At hanggang ngayon, Ang mga cell ng baterya ng M3P ng CATL ay kasalukuyang ginagamit sa pinakamabentang variant ng Model 3 ng Tesla. Gayunpaman, Dahil na-optimize ang mga bagong baterya, tiyak na gagamitin ng mga modelo ng Tesla ang teknolohiyang ito ng mataas na kapasidad ng baterya sa malapit na hinaharap. Karaniwan. tulad nung nakaraang taon, inanunsyo ng CATL na ang mga cell ng M3P ay ibibigay sa Tesla sa unang bahagi ng 2023, bagamat hindi ito nangyari. Sa halip, mapupunta ang mga bagong cell sa mga battery pack ng na-refresh na Model 3 RWD na inaasahang magsisimula ng mga paghahatid sa mga darating na buwan. Ang impormasyong ito ay kinumpirma ng Chinese media. na nagsasabi rin na ang mga bagong battery pack ay nag-aalok ng magandang capacity boost mula 60 kWh hanggang 66 para sa Model 3 RWD. Ito ang pangalawang pag-upgrade ng baterya para sa base na version ng Model 3 Na nagsimula sa isang 55 kWh LFP. O lithium iron phosphate. Pack. Tinitiyak nito ang mas mahusay na performance kaysa sa tradisyonal na baterya ng lithium-ion habang pinapanatili ang presyo na mas mababa sa mga nickel-manganese-cobalt cell na ginagamit sa mga high-performance na EV. Kung ikukumpara sa traditional na mga cell ng baterya ng lithium, Ang mga cell ng M3P ay may mas mahabang life cycle at mas mababang panloob na resistensya. Nagbibigay daan ito sa mas mabilis na tagal ng pag-charge at mas matataas na agos ng paglabas, kaya mas malakas ang mga configuration ng drive. batay sa anunsyo. Ang bagong battery pack na ito ay mai-install din sa mga hinaharap na version ng Model 3. Ang Model 3 RD sa United States ay may tinatayang saklaw ng EPA na 272 milya. Sa China, Ang Model 3 RWD ay may tinatayang saklaw na 556 kilometro. O 360 milya. Batay sa pamantayan ng CLTC. Ang mga Model 3 na ibinebenta sa China ay may battery pack na may kapasidad na 60 kWh. Noong Agosto ng 22, nabanggit ng chairman ng CATL na ang mga baterya ng M3P ay napabuti ang density ng enerhiya sa pagitan Ng 10 hanggang 20% kumpara sa mga cell ng lithium iron phosphate na kasalukuyang nasa merkado. Tinatantya ng CATL na ang mga baterya ng M3P ay maaaring tumakbo ng 700 kilometro na katumbas ng 430 milya sa isang singil. ang mga baterya nito ay inaasahang mas mababa ang halaga kaysa sa nickel at cobalt-based na mga cell. Dahil dito, Ang binagong Model 3 sa ilalim ng Project Highland ay maaaring maging mas abot kaya at magkaroon ng mas maraming saklaw. Ito ang pinakahuling pag-unlad sa teknolohiya ng baterya ng Model 3 ng Tesla. Kasunod nito, Dadaan tayo sa pinakabagong impormasyon sa 2 milyong kilometrong teknolohiya ng baterya. sa oras na yon, Kinumpirma din ni Zheng na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 10% mas mataas kaysa sa mga baterya na nasa loob na ngayon ng mga EV. Sa particular, Ang isang baterya pack para sa isang dekuryenteng sasakyan ay nagkakahalaga sa pagitan ng $4,000 hanggang $15,000. Kaya, kung tama ang matematika, ang isang set ng mga supercharged na baterya na ito ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $16,500. halimbawa, depende ito sa modelo ng Tesla na pagmamayari mo. Ang pagpapalit ng baterya ng Tesla sa isang premium na sedan ng Model S ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000. Na 1. 2 beses na mas mahal kaysa sa bagong bateryang ito. bukod pa riyan, Ang Volkswagen e-Golf ay isa pang EV na may mataas na presyo ng baterya na 23,143. Na 1. 42 beses na mas mataas kaysa sa halaga ng 2 milyong kilometrong bateryang ito. Masasabing ang Volkswagen e-Golf ang pinakamahal na baterya sa lahat ng electric vehicles. sa mga tuntunin ng kaligtasan, Ang 4-dimensional na proteksyon sa kaligtasan,
ay nagbibigay ng kasiguruhan sa antas ng sasakyang panghimpapawid ng mga baterya. Lumilikha ang CATL ng self-stabilizing system ng baterya na may gas-electric separation at aktibong paghihiwalay upang makamit ang high-efficiency integration at mataas na kaligtasan ng mga high-energy density na baterya na tugma sa lahat ng chemical system at voltage platform. Sa matinding mga pangyayari, Ang modelo ng maagang babala ng parametric failure at panganib na binuo. batay sa malaking data ay nagsisiguro ng mabilis na pagtugon ng sistema ng baterya. Nagbibigay daan ito sa kotse na agad na maglunsad ng diskarte sa paglamig at mabilis na masuri at malutas ang problema o mga problema. Sinusuri Hinuhukay. at kinukuha nito ang malalalim na feature ng data upang ibuod ang mga panloob na ugnayan sa pagitan ng mga katangian, Variable. At pagkatapos, kasabay ng signal testing at transmission technology, ay gagawa ng fault real-time testing system na nagbibigay ng mga maagang babala tungkol sa mga pagkakamali ng baterya. na tinutukoy ang bawat abnormalidad sa proseso ng operasyon. Ang teknolohiyang automatikong pagkontrol sa temperatura ng bagong baterya ay isang mahusay na solusyon sa mga alalahanin tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan na mahirap gamitin sa malamig na panahon. lalo na habang nagtatrabaho sa snow. Ang teknolohiya ng mabilis na pagwawasto ng SOC at teknolohiya ng automatikong pagkontrol sa temperatura ay kasama. Ang iyong sasakyan ay handa ng magmaneho sa niebe pagkatapos ng 15 minutong pag-charge. Kung yung temperatura sa labas ay mas mababa sa 0 degrees Celsius. Ang bagong bateryang ito ay maaring magpainit hanggang 6 degrees Celsius bawat minuto. tinitiyak ng teknolohiyang self-heating na ang mga cell ay uminit ng pantay-pantay sa pinakamalawak na lawak. Maaari nitong pagtagumpayan ang hindi pantay na pag-init ng cell sa pamamagitan ng conventional heating na gumagamit ng regular na heating film. Ang CATL ay gumawa ng isang hanay ng mga algorithm para sa mabilis na pagwawasto na maaring tumpak na. Mahulaan ang estado ng isang cell sa loob ng isang minuto at mapanatili ang SOC error rate sa loob ng plus 3%. Ang high-activity cathode material na ginagamit sa bateryang ito ay nagbibigay sa mga lithium Ions ng kakayahang kumilos ng mabilis at umangkop sa lahat ng sitwasyon sa paggamit ng panahon. Ang low-viscosity electrolytes ay maaring tumaas ang bilis ng pagpapadaloy ng mga lithium ions. Tinitiyak nito na ang mga lithium ions sa mismong sasakyan ay maaaring malayang gumagalaw kahit nasa matinding kapaligiran at kahit na nagyayelo ang panahon. Kaya paano gumagana ang Smart Quick Charging approach ng 2 milyong kilometrong baterya? ito ay matalinong teknolohiya sa pamamahala na isang 24 na oras na buong life cycle na komprehensibong pagsubaybay. Batay sa intelligent na diskarte sa mabilis na pag-charge ng BMS pati na rin ang tumpak na pagkilala sa temperatura at SOC, Mabilis na ma-charge ang baterya sa loob ng malusog na charging zone habang pinoprotektahan mula sa anumang nauugnay na pinsala. sa gayon ay mapipigilan ang power o mileage na bumaba ng biglaan at mabilis. Ang wireless na communicasyong ito sa loob ng pack na ito ay maaring gawing simple ang pagpupulong ng pack, Babaan ng gastos. Pagbutihin ang pagiging maasahan. At mapagtanto ang 24th na oras na real-time na pagsubaybay. Sinabi ng CATL na ang teknolohiya na karaniwan sa parehong mga ternary na materyales at lithium iron Phosphate na materyales ay may kapasidad para sa mass production na maaring magpagaan sa sakit ng mileage degradation. Makabuluhang bawasan ang gastos ng paggamit ng baterya. at mapabuti ang ekonomiya ng mga EV kumpara sa mga sasakyang panggatong. Sa lahat ng mga kahangahangang feature na ito, Anong mga feature ang gusto mong pagtrabahuan pa ng kumpanya? Sige at mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi sa akin ang iyong mga saloobin. Ngayon, Bakit nakikinabang sa ekonomiya ang publikong Amerikano mula sa pag-recycle ng 2 milyong kilometrong bateryang ito? Bueno! Karamihan sa mga baterya ng dekuryenteng sasakyan sa merkado ay magbibigay sa iyo ng opisyal na Garantiya ng kabuuang mileage na humigit kumulang 250,000 kilometro at isang pag-asa sa buhay na 8 taon. samantala, Meron tayong 2 milyong kilometro at 16 na taong buhay para sa bateryang ito na nangangahulugang magagamit pa rin ang power battery sa katapusan ng buhay ng sasakyan at magagamit pa rin ang na-dismantle na power cell. Maaring patuloy itong may install sa mga bagong sasakyan na lubos na makakabawas sa gastos ng sasakyan. Sa kabilang banda, ang mga recyclable na bahagi ng mga bahagi ng baterya na ito ay ginagamit sa paggawa ng mga sariwang baterya. Sa kabila ng karamihan sa mga uri ng mga baterya ay nare-recycle, iminungkahi ng pananaliksik na 10 to 12% lamang ng mga baterya na ibinebenta taon-taon sa North America ang nire-recycle. sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga ginamit na baterya, matutulungan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagbawas sa dami ng basurang ipinadala sa mga landfill.
Dahil sa mabibigat na metal na nilalaman, ang mga na-discharge na baterya na ipinadala sa mga landfill ay maaring mag-corrode na karaniwang naglalabas ng mga lason sa hangin at lupa. Ang mga lason na ito ay maaring makapinsala sa kapaligiran. Tinatansya ng pagsusuri mula sa IHS Markit na kasalukuyang may humigit kumulang 10 bilyon o humigit kumulang 465,000 tonelada ng ginamit na mga dekoryenteng baterya na nangangailangan ng pagproseso ngayon at inaasahan na ang bilang na iyon ay lalago sa 29 bilyon sa 2025. Higit sa lahat, Ang iba pang mga ulat ay nagpapakita na halos 100% ng mga ginastos na lead na baterya sa US ay na-recycle. Mahigit sa 129 milyong lead na baterya ang nire-recycle bawat taon at inilalagay sa mga landfill. Ang isang bagong lead na baterya ay karaniwang binubuo ng higit sa 80% recycled na material at ang lead sa lead ay walang katapusan na recyclable. Sa kaibahan, Sinabi ng mga mananaliksik na halos 10% lamang ng mga ginamit na baterya ng lithium-ion ang kasalukuyang nire-recycle sa Estados Unidos. At ngayon na ang sektor ng pag-recycle ng baterya ay tumutulong na lumikha ng Mga bagong prospect ng trabaho para sa mga Amerikanong may edad na 45 at pataas. isang pangkat ng edad kung kailan kakaunti ang mga oportunidad sa trabaho, may pagtatansya na ang US ay gagawa ng 3 milyong trabaho sa loob ng industriya ng pag-recycle sa 2030. Na tinatayang nasa market value na 88 bilyong US. noong 2022, Ang industriya ng pag-recycle ay nagkakahalaga ng tinatayang 91 bilyong dolyar. Sa kita at ang karaniwang sweldo para sa isang manggagawa sa pag-recycle ay 16. Bayad kada oras sa United States. Kaya, magkano ang kinikita ng isang manggagawa sa pag-recycle kung saan ka nakatira? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Humihingi ng kaibigan. At para sa huling balita ng episode ngayon, pinapataas ni Tesla ang produksyon ng baterya sa Giga Nevada. Pinapabilis ni Tesla ang mga plano upang madagdagan ang produksyon ng cell ng baterya sa Gigafactory Nevada. ang pagpapataas ng production ng baterya sa site na ito ay malamang na makakatulong sa Tesla na mapataas ang kapasidad Ng produksyon ng sasakyan at makinabang mula sa mga kredito sa buwis sa dekuryenteng sasakyan ng Inflation Reduction Act. Ang Gigafactory Nevada ay isang proyekto na pag-ari ng Tesla. Ngunit ang Panasonic ay may production ng cell ng baterya sa loob ng proyekto. Nagpasya ang kumpanyang Japanese na pataasin ang produksyon ng baterya dahil sa pressure mula sa Tesla. Ang pinakamalaking customer ng EV na baterya nito. Sinabi ni Tesla kamakailan sa Panasonic na bibili ito hanggat maaari nilang gawin. Ayon sa isang executive sa tagagawa ng Hapon, Na nagpapahiwatig sa pag-aagawan ni Tesla upang masecure ang mga baterya sa lalong mapagkumpetensyang industriya ng EV. Ang Tesla ay gumawa ng mga katulad na pampublikong pahayag sa nakaraan. Na nagbibigay diin na ang 4680 na linya ng produksyon nito ay hindi makagambala sa anumang relasyon sa supply sa iba pang mga supplier ng baterya. Ang Musk at iba pang mga executive ng Tesla ay palaging malinaw na ang kumpanya ay bibili pa rin ng mga cell ng baterya mula sa mga kasosyo nito. Kabilang ang LG Energy Solutions Panasonic. at KTL sa China. Bilang tugon sa pahayag ni Tesla, Nagpasya ang Panasonic na mag-install ng karagdagang linya ng produksyon sa Gigafactory Nevada. idinagdag ng executive na nagbahagi ng impormasyon tungkol sa usapin na ang Giga Nevada ay siksikan na nagpapaliwanag kung bakit isang linya ng produksyon ng cell ng baterya lamang ang idinaragdag. Ang bagong 4680 cell production line ay inaasahang magsisimulang gumana sa 1 taon o 2. Tinatayang tataas ang taunang kapasidad ng produksyon ng site ng humigit kumulang 10% mula 38 go hanggang 39 go. Sa 39G. Gagawa ang Giga Nevada ng sapat na mga cell ng baterya para sa Tesla upang makagawa sa pagitan ng 500,000 hanggang 700,000 Tesla Model 3 na sasakyan. Kapansin-pansin din na pinapalawak ng Tesla ang Gigafactory 1 sa pamamagitan ng pamumuhunan na 3 bilyon para pangasiwaan ang sarili nitong produksyon ng lahat ng bagong 4680 type na cylindrical na mga cell ng baterya sa humigit kumulang 100 gigawatt bawat taon. Kung hindi man higit pa. At mga semi-truck ng Tesla hanggang 50,000 taon-taon. Nangangahulugan iyon na ang hakbang ng Panasonic na magdagdag ng ika-15 na linya ay isang side. Action lamang upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan para sa 20,170 type na mga baterya. Gayunpaman, Hindi lang si Tesla ang EV automaker na namumuhunan sa produksyon ng cell ng baterya. Ang mga kredito ng EV ng Inflation Reduction Act para sa domestic cell production ay humimok ng higit. pang mga automaker at dayuhang supplier ng baterya na magtayo ng mga planta ng baterya sa United States.
Kapansin-pansin na ang Inflation Reduction Act of 2022 ay nagpo-promote ng pagiging karapat-dapat sa produksyon ng lokal na baterya para sa $7,500 na federal tax credit na insentibo para sa mga dekuryenteng sasakyan, pati na rin ang isang tax credit na $35 bawat kilo ng mga cell ng baterya. Yun ay napakalakas na mga insentibo upang kumbinsihin ang mga negosyo, maging ang mga maingat at nag-atubili na mga manlalaro. Sa ika-4 na quarter ng 2022 earnings call, Nagkomento si Elon Musk na ang mga kredito ng IRA para sa domestic manufacturing ay maaaring gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa hinaharap. sa mahabang panahon, Inaasahan namin ang mga ito. Ang halaga ng mga kredito na ito ay magiging napakahalaga. sabi ni Musk. At sa kaso ng Panasonic Domestic Manufacturing, Hinahati namin ang halaga ng mga kredito. kaya ito ay ang halaga ng mga kredito sa taong ito ay hindi gayon, Ay hindi magiging napakalaki. Ang mga baterya ng nickel hydrogen nakilala rin bilang mga baterya ng NiH2 o NHB, ay isang uri ng rechargeable na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Nagsagawa ng malawak na pananaliksik ang NASA sa mga baterya ng nickel hydrogen. Kabilang sa mga mahahalagang tagumpay, Nakabuo ang NASA ng isang bipolar na disenyo ng baterya ng nickel hydrogen na nagpapakita ng mga pakinabang tulad ng makabuluhang pagbawas sa volume katamtamang pagbawas sa masa, at mataas na kakayahan ng lakas ng pulso. Ang mga baterya ng NiH2 ng NASA ay matagumpay na nagamit sa maraming mga application sa espasyo sa loob ng 3 dekada, kabilang ang Hubble Space Telescope. Kung saan ang mga baterya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbibigay ng maaasahang kapangyarihan. Bukod dito, Pinag-aralan ng NASA ang kaligtasan at tibay ng mga baterya ng NiH2 na humahantong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mga mekanismo ng pagpapatakbo at mga modelo ng hula sa habang buhay. Sa konteksto ng International Space Station, Gumagamit ang NASA ng mga baterya ng NiH2 sa ilang particular na application. Tulad ng pagpapanatili ng pinakamainam na temperatura sa pagpapatakbo para sa ilan sa mga kagamitan ng ISS, o pagbibigay ng kapangyarihan sa mga pang-agham na instrumento at sistema ng communication ng Hubble Space Telescope sa panahon ng orbit nito sa anino ng Earth. Ang mga contribution sa pananaliksik ng NASA ay may advanced na teknolohiya ng baterya ng NiH2 at pinadali ang paggamit ng baterya sa maraming sasakyang pangkalawakan. Kabilang ang mga geostationary operational environmental satellite at mga programa sa pagtatanggol ng meteorological satellite. kaya paano gumagana ang mga baterya ng nickel hydrogen. Ang Enervenue, Isang kumpanya ng pag-develop ng nickel hydrogen battery ay nag-anunsyo na nagbukas ito ng 1 million square foot gigafactory sa isang 73-acre na site sa Shelby, Kentucky. Kung saan ito magdidisenyo, Mag-manufacture. at subukan ang mga nickel hydrogen energy storage vessel nito. sa mga nickel hydrogen na baterya na ito. Meron kang dalawang mahalagang bahagi, ang positibong elektrod at ang negatibong elektrod. Ang anode ay gawa sa isang porous nickel matrix na sumisipsip at naglalabas ng hydrogen gas habang nagcha-charge at naglalabas. Ang cathode Sa kabilang banda, ay gawa sa nickel hydroxide. na nakikipag-ugnayan sa electrolyte sa panahon ng mga prosesong ito. Kapag nag-charge ang nickel hydrogen na baterya, Ang hydrogen gas ay ginawa sa cathode at lumilipat sa anode. kung saan ito ay nasisipsip sa porous na nickel structure. Sa panahon ng discharging, Ang hydrogen gas ay inilabas mula sa anode at naglalakbay pabalik sa cathode kung saan ito ay nakikipag-ugnayan sa nickel hydroxide. na binabalik ito sa nickel at hydroxide ions. Ang isang kamanghamanghang bagay tungkol sa mga nickel hydrogen na baterya na ito ay ang Kanilang kakayahang sumailalim sa maraming mga cycle ng charge-discharge nang walang makabuluhang pagkasira. ginagawang perpekto ng katangiang ito para sa mga pangmatagalang application. tulad ng mga misyon sa kalawakan, kung saan kinakailangan ang pagiging maaasahan at tibay. Ang mga bateryang ito ay lubos na napaboran sa mundo ng paggalugad sa kalawakan. Kung saan pinalakas ng mga ito ang mga satellite, Space shuttle, at iba't ibang misyon. Ipinagmamalaki nila ang mataas na density ng enerhiya at mahusay na pagganap sa vacuum ng espasyo. Bagamat laganap ang mga nickel hydrogen na baterya sa aerospace, Hindi gaanong karaniwang ginagamit ang mga ito sa pang-araw-araw na consumer electronics tulad ng aming mga smartphone at iba pang gadget. ito ay bahagyang dahil sa kanilang gastos at dahil ang iba pang mga uri ng baterya Tulad ng lithium-ion, ay may posibilidad na mas magkasya sa mga consumer device. Gayunpaman, nananatili silang isang mahalagang teknolohiya para sa mga misyon sa kalawakan at tiyak na may mahalagang papel sa ating paggalugad sa kosmos. magkano ang halaga ng nickel hydrogen na baterya? Sige! Pag-usapan natin ang halaga ng mga baterya ng nickel hydrogen.
Ang presyo ng mga bateryang ito ay maaring mag-iba ng malaki batay sa kanilang laki. Kapasidad. At paggamit. Nakikita mo, Ang mga baterya ng nickel hydrogen ay medyo mas mababa kaysa sa iba pang mga uri. Nagkakahalaga ito ng $80 kada kilowatt-hour. Ang nickel cadmium ay nagkakahalaga ng $400 kada kilowatt-hour. At ang nickel metal hydride ay kasalukuyang may presyo na $250 kada kilowatt-hour. Ang mahalagang dahilan para dyan ay madalas silang ginagamit sa mga aerospace at space mission Kung saan kailangan nilang maging sobrang maaasahan at magkaroon ng mahabang buhay. Para sa mga nickel hydrogen na baterya, tulad ng mga nasa mga gadget or espesyal na device. Maaari kang magbayad kahit saan mula $20 hanggang $100 o higit pa. Pero teka lang, Kung big boys ang pinag-uusapan, Yung ginagamit sa space missions. Aba, Libo-libo ang gastos niyan. minsan kahit $10,000 dolyares. Medyo mahal sila. Sa liwanag ng kamakailang mga pag-unlad sa teknolohiya ng baterya ng nickel hydrogen, May magandang potensyal para sa makabuluhang pagbawas sa gastos at mas mataas na accessibility sa mga application ng large-scale grid storage. Ang Enervenu, isang nangungunang kumpanya sa larangang ito, ay naglalayong harapin ang issue sa gastos sa pamamagitan ng dalawang madiskarteng-diskarte. Nilalayo nilang harapin ang issue sa gastos sa pamamagitan ng dalawang madiskarteng-diskarte. una, ginagamit nila ang economic of scale at mass production na mga kakayahan na inaalok ng kanilang paparating na gigafactory. Sa pamamagitan ng pag-assemble ng mga bateryang ito sa malalaking dami, inaasahan ng kumpanya ang pagbawas sa mga gastos sa produksyon na ginagawang mas abot kaya ang mga ito para sa mga customer. Ang Enervenu ay nakakuha ng 805 megawatt na oras na halaga ng matatag na mga order. Na nagpapahiwatig ng pagtitiwala sa napatunayan at maaasahang teknolohiya ng mga nickel hydrogen na baterya. Pangalawa, tinutugunan ng Enervenu ang nagpapahayag na hamon sa bahagi. lalo na ang paggamit ng platinum bilang anode sa loob ng nickel hydrogen na baterya. Matagumpay nilang napalitan ang platinum ng mas mura at mas mahusay na bifunctional na nickel-cobalt alloy catalyst. Na ginagawang mas cost-effective ang proseso ng produksyon. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpabawas sa kabuuang halaga ng baterya, ngunit nagbigay daan din sa Enervenu na maabot ang target ng kagawaran ng enerhiya ng US na $100 kada kilowatt-hour para sa grid storage. Ang matagumpay na komersyal na pag-unlad ng teknolohiya ng Enervenu ay nagpapakita Ang pagiging praktikal at pagiging posible ng mga mas murang alternatibong katalista na nagbibigay ng pag-asa para sa higit pang mga pag-unlad sa paggawa ng mga baterya ng nickel hydrogen na mas abot kaya at naa-access para sa malakihang mga aplikasyon ng pag-iimbak ng enerhiya. Kaya ano ang palagay mo tungkol sa presyo ng mga baterya ng nickel hydrogen? Mag-iwan sa amin ng komento at ipaalam sa amin. Susunod sa episode ngayon, malalaman natin kung gaano kahusay ang isang nickel hydrogen na baterya. ang mga nickel hydrogen na baterya ay may larawan ng isang device na kahawig ng isang scuba tank. At iyon ay miyembro ng metal hydrogen na pamilya ng baterya. Ang pinagkaiba ng mga bateryang ito ay ang kanilang natatanging chemistry at engineering Na nagbibigay daan sa kanila na mapanatili ang isang kahangahangang 86% ng kanilang kapasidad at Makamit ang 100% Faradaic na kahusayan kahit na pagkatapos ng isang kamanghamanghang 30,000 cycle. na halos katumbas ng 30 taon ng paggamit. Alam na namin kung ano ang pinagtataka mo. Paano gumagana ang mga bateryang ito sa matinding temperatura? Well, Ikalulugod mong malaman na ang mga ito ay kapansin-pansing nakakapagparaya sa temperatura. Gumagana ng walang putol kahit sa pinakamalamig o pinakamainit na kondisyon na makikita sa kalawakan. At tiyakin namin sa iyo, Ang kaligtasan ay isang pangunahing prioridad sa mga bateryang ito. Ang mga mahigpit na pagsusuri ay nagpakita ng kanilang pagiging maaasahan at hindi sila dumaranas ng pagbuo ng dendrite. na maaaring maging isang karaniwang kadahilanan na naglilimita sa habang buhay ng iba pang mga uri ng baterya. Kahit na parang ang mga bateryang ito ay maaaring sumabog tulad ng scuba tank, Hindi yun ang kaso. Sa pagsubok, Sadyang binutas ng Enervenu ang kanilang mga baterya gamit ang mga pako at maging ng iba't ibang baril. Wala silang nakitang pagsabog. walang apoy. at walang mga materyales na inilabas mula sa baterya. Kahit na ang mga bala. Sa panahon din ng mga pagsubok na ito, ang temperatura sa ibabaw ng cell ay nangunguna sa isang makatwirang 44 degrees Celsius o 112 Fahrenheit at pareho ang pressure at voltahe sa sandaling mabutas ang baterya. Kaya walang pagsabog. Ligtas na nahuhulog ang hydrogen. At ang init o ang kuryente ay hindi makapagsimula ng apoy. Iyon ay isang medyo solidong safety report card. At iyon ay na-back up ng isang pagsubok mula sa NASA na nagpapakita na kahit na sa kaganapan ng isang hypervelocity na epekto,
Ang mga nickel-hydrogen na baterya ng NASA ay hindi nasira o nakaranas ng hindi pangkaraniwang thermal na kaganapan. At isa pang bagay na dapat isaalang-alang, Ang mababang mga kinakailangan sa pagpapanatili ng mga baterya ng nickel-hydrogen. nang hindi na kailangan ng madalas na pagsusuri o intervention. Ang mga bateryang ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip at walang problemang solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Sa mga tuntunin ng kapasidad, Ang mga baterya ng nickel-hydrogen ay talagang kumikinang kumpara sa iba pang mga rechargeable na baterya. Nag-aalok sila ng medyo kahanga-hangang partikular na enerhiya na ginagawa silang maaasahang pinagmumulan ng kuryente para sa iba't ibang mga aplikasyon. Bukod dito, sa paggamit ng satellite. Ipinagmamalaki nila ang isang hindi kapanipaniwalang mahabang buhay ng ikot sa 40% lalim ng paglabas. Na nagpapatunay ng kanilang tibay at pagiging maaasahan sa mga misyon sa kalawakan. Ang magandang balita ay kayang hawakan ng mga bateryang ito ang sobrang pagsingil. Basta't maayos nating mapangasiwaan ang init na nabuo. Ang espesyal na kalidad na ito ay ginagawang tunay na maaasahan at matibay ang mga baterya ng nickel-hydrogen na kayang pangasiwaan ang iba't ibang sitwasyon sa pag-charge ng madali. Ang presyo ng hydrogen ay gumaganap bilang isang maaasahang tagapagpahiwatig ng antas ng pagkarga ng baterya na ito. habang naglalabas ang baterya, Unti-unting bumababa ang presyo ng hydrogen. Na nagbibigay sa amin ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa mga antas ng enerhiya nito. Halimbawa, sa isang communication satellite na baterya, ang pressure sa full charge ay tumaas ng higit sa 500 pounds per square inch, katumbas ng 3. ngunit medyo bumaba ito sa humigit kumulang 15 PSI. Katumbas ng 0. 1 amp sa full discharge. Kung ang cell ay na-overcharge, Ang oxygen na ginawa sa nickel electrode ay tumutugon sa hydrogen sa loob ng cell at bumubuo ng tubig. Habang tinitingnan natin ang hinaharap ng renewable energy at ang critical na papel ng grid-scale storage, Ang nickel-hydrogen na baterya ay nagpapakita sa atin ng isang magandang option. Ang kanilang kahangahangang pagpapanatili ng kapasidad at kahusayan ng Faraday sa mga malalawak na cycle ay Nangangahulugan na maaari nilang tiisin ang pagsubok ng oras at magbigay ng maaasahang imbakan ng enerhiya sa loob ng mga dekada. ngayon, mahalagang tandaan na ang pananaliksik at pagsulong sa teknolohiya ay patuloy. Para sa amin na gustong manatiling may kaalaman at subaybayan ang mga pag-unlad na ito, ay maaring humantong sa amin sa isang matipid sa enerhiya at napapanatiling bukas. Kaya paano mapapalitan ng mga baterya ng nickel-hydrogen ang mga baterya ng lithium-ion sa merkado ng electric vehicle? Ang mga bateryang lithium-ion ay kasalukuyang nangingibabaw sa merkado dahil sa kanilang mataas na density ng enerhiya, Mas mabilis na mga kakayahan sa pag-charge. at mas magaan na timbang. gayunpaman, Ang mga pagsulong nito sa hinaharap sa teknolohiya ng baterya ng Nickel hydrogen ay maaring humantong sa pag-ampon nito sa mga dekuryenteng sasakyan. Dahil sa mahabang buhay at tibay nito, ang mga nickel-hydrogen na baterya ay nagpakita ng mahabang cycle ng buhay at tibay sa aerospace at satellite application. Kung ang mga katangiang ito ay maisasalin sa paggamit ng dekuryenteng sasakyan, mababawasan nito ang pangangailangan para sa madalas na pagpapalit ng baterya at pagpapabuti ng kabuuang tagal ng buhay ng mga EV. sa pakikipag-usap sa kaligtasan. Ang mga nickel-hydrogen na baterya ay may malakas na track record sa kaligtasan. Na ginagawa itong mas madaling kapitan ng mga issue tulad ng thermal. runaway o mga panganib sa sunog kumpara sa ilang lithium-ion battery chemistries. kung ang mga makabuluhang pagpapabuti sa kaligtasan ay ginawa sa mga nickel-hydrogen na baterya, Maari silang maging mas kaakit-akit para sa mga application ng electric vehicle. bilang karagdagan, mayroon itong maraming mga pakinabang para sa kapaligiran. Ang mga baterya ng lithium-ion ay umaasa sa pagmimina at pagproseso ng lithium na maaring magkaroon ng mga epekto sa kapaligiran. Ang bateryang nickel-hydrogen ay maaring magpakita ng isang alternatibong mass. Madaling gamitin sa kapaligiran depende sa kanilang mga proseso ng produksyon at pag-recycle. Bukod dito, Ang mga baterya ng nickel-hydrogen ay may kasaganaan ng mga materyales. Habang ang mga mapagkukunan ng lithium ay medyo limitado, Ang nickel ay mas sagana sa crust ng lupa. Kung ang mga nickel-hydrogen na baterya ay maaring gawin sa mas mababang halaga dahil sa pagkakaroon ng nickel, maaari itong magdulot ng mas mataas na paggamit sa hinaharap. panghuli, habang nagpapatuloy ang pagsasaliksik at pag-unlad ng baterya, Ang mga pag-unlad sa mga teknolohiya at mga bagong tagumpay ay maaaring humantong sa pinahusay na teknolohiya ng baterya ng nickel-hydrogen. Tulad ng mas mataas na density ng enerhiya at mas mabilis na mga kakayahan sa pag-charge. na ginagawa itong mas mapagkumpetensya sa mga baterya ng lithium-ion.
Sa kasalukuyan, nag-aalok na ang mga nickel-hydrogen na baterya ng ilang partikular na pakinabang At may malaking potensyal para sa higit pang pag-unlad sa hinaharap. habang nagsisikap ang mga siyentipiko na pahusayin ang kanilang density ng enerhiya at bawasan ang timbang. Ang mga bateryang ito ay maaring mabilis na maging practical na alternatibo sa mga baterya ng lithium-ion sa merkado ng electric vehicle. Alam mo, Ang evolution ay isang patuloy na paglalakbay ng tuloy-tuloy na mga pag-unlad. Kung saan ang mga mananaliksik at mga tagagawa ay patuloy na nagbabago upang mapahusay ang pagganap ng baterya. Kaya't bantayan ang mga kapanapanabik na pagsulong na ito dahil maaari nilang hubugin ang hinaharap ng mga dekuryenteng sasakyan ng malalim at positibo. Kailan sa palagay mo mangyayari ang paglipat na ito? inaasahan mo bang gumamit ng nickel-hydrogen na baterya para sa iyong electric car? Ano ang kinabukasan ng mga nickel-hydrogen na baterya? Bueno! Sa nakalipas na 10 taon, Ang teknolohiya ng baterya ng nickel-hydrogen ay naging malawakang ginagamit sa mga application ng satellite. ang mga bateryang ito ay nagpakita ng mahusay na pagiging maasahan at naging Isang nangungunang pagpipilian para sa pagpapagana ng mga satellite sa kalawakan. Ngayon, Nagsusumikap ang Enervenue na harapin ang mataas na halaga ng mga bateryang ito sa pamamagitan ng paggamit ng mass production at standardization sa kanilang gigafactory. Sa pamamagitan ng paggawa ng maraming mga ito ng sabay-sabay, umaasa silang ibababa ang presyo at gawing mas abot kaya ang mga baterya ng nickel-hydrogen para sa iba't ibang gamit. kabilang ang malakihang pag-iimbak ng enerhiya. Ngayon narito ang isang bagay na kawili-wili. Dahil sa kanilang mas mataas na partikular na enerhiya, Ang mga nickel-hydrogen na baterya na ito ay ginamit sa lahat ng mga satellite ng communication mula noong 90s. Iyan ay isang kahanga-hangang track record. tama ba? Kaya nangangahulugan ito na ang mga pagsulong ng baterya na ito ay maaring humantong Sa mas mahusay at mas abot kayang mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya para sa lahat. Habang tumatanda tayo, mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa mga teknolohiyang ito na maaaring makaapekto sa ating mga pangangailangan sa enerhiya sa kapaligiran. Dahil ang mga nickel-hydrogen na baterya ay napatunayan na sa kalawakan, Ito ay nangangako na makita kung paano sila maaring lumawak din sa ibang mga lugar. Ang pagpapanatiling napapanahon sa mga kapanapanabik na pag-unlad na ito ay makakatulong sa atin na gumawa ng matalinong mga pagpili para sa isang mas maliwanag at luntiang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating mga apo. Kamakailan? Nagkaroon ng kapanapanabik na pag-unlad sa mundo ng malamig na fusion power. Ang pinakaunang pagsubok ng isang low-energy nuclear reaction generator ay nakatakdang maganap sa Greece sa Oktubre. Pinapatakbo ito ng Energy Catalyzer Cold Fusion Device ni Andrea Rossi na gumagamit ng nickel-hydrogen reaction upang lumikha ng init at makagawa ng singaw para sa pagbuo ng kuryente. Maniniwala ka ba? Ang device na ito ay inaasahang makakabuo ng isang napakalaki na 1 megawatt ng heating power, sapat na para magpainit ng halos 1,000 bahay sa loob ng isang buong oras. Kaya ano ang palagay mo tungkol sa hinaharap ng mga baterya ng nickel-hydrogen? Gagamitin mo ba itong sistema ng baterya sa iyong sariling tahanan? Mag-iwan sa amin ng komento at ibahagi ang iyong mga salubin. Kaya, Gaano naging matagumpay ang mga baterya ng nickel-hydrogen noong nakaraan? noong 1970, Sa panahon ng kasagsagan ng mga tensyon sa lahi ng kalawakan, Ang COMSAT Laboratories ay nakabuo ng isang bagay na tunay na kapansin-pansing pinangalanang mga nickel-hydrogen na baterya. ang mga bateryang ito ay original na nilikha para sa mga satellite at probe. na pinagsasama ang mga positibong nickel electrodes mula sa mga nickel na baterya sa mga negatibong electrodes mula sa hydrogen fuel cells. At kung ano ang kaakit-akit ay na sila ay gumagamit ng mataas na presyo ng hydrogen gas upang gumana ang kanilang magic. Ang mga NHB na ito ay walang kulang sa isang kwento ng tagumpay. Na nagpapatunay ng kanilang katapangan sa iba't ibang misyon sa kalawakan sa mga nakaraang taon. Isipin mo na lang, Pinapagana nila ang hindi kapanipaniwalang mga misyon sa kalawakan tulad ng ISS, Hubble Telescope, at maging ang Mars rover. Ang kanilang pagiging maaasahan at kahanga-hangang pagganap sa mga pagpupunyagi sa kalawakan na ito ay naging dahilan upang sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan para sa paggalugad at pag-aaral tungkol sa malawak na universo sa itaas natin. Ngayon, Ang mga nakamit ng nickel-hydrogen na mga baterya ay kahanga-hanga. Ang mga advanced na baterya na ito ay naging bahagi ng ilan sa mga pinaka hindi kapanipaniwalang misyon sa kalawakan sa kasaysayan na nagpapahintulot sa amin na galugarin at maunawaan ang mga kababalaghan ng kosmos. ang mga ito ay resulta ng matatalinong tao na pinagsasama ang pinakamahusay sa dalawang teknolohiya, Mga nickel na baterya at mga hydrogen fuel cell
upang lumikha ng isang powerhouse ng enerhiya na makakayanan ang mahihirap na kondisyon ng espasyo. Mula sa pagpapanatili at paggana ng International Space Station hanggang sa pagsuporta sa mga Groundbreaking na pagtuklas ng Hubble Telescope at pagtulong sa paggalugad sa pulang planetang Mars, Ang mga nickel-hydrogen na baterya na ito ay tunay na nagpakita ng kanilang kahalagahan. at yun lang para sa episode ngayon. Ano sa palagay mo ang tungkol sa mga bateryang ito? At paano natin ito dadalhin sa lupa at sasamantalahin ito sa ating mga dekuryenteng sasakyan? Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga ideya sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan kami ng isang like at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa ito. at tiyaking iring ang bell na yon para manatili ka sa mga pinakabagong balita. Muli, Maraming salamat sa panonood at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod. Hanggang doon, mag-ingat at maging ligtas. Bye!